Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. Nagkakaundag kanda o gaga po tayo. So, ayan, sabay-sabay na po sila papasok sa school. Si Kristia, pinasabay ko na lang po kasi alas 8 yung pasok niya. Sabay-sabay po silang papasok ngayon. Bali, si Sia, isasama lang muna paghatid kay Sansan. Si Kreslin naman po yung unang bababa dahil yung eskwelahan niya is nandyan lang. Si Sia naman sa likod ng eskwelahan nila Kreslin. So pinasama ko na lang po para hindi na magbalik-balik si Papa Bits. Bali, isasama muna si Sia paghatid kay Sansan. Tapos magpapagasolina pa si Papa Bits. Pagbalik, ihahatid na si Sia. So yun, nakaalis na po sila. Hindi pa tayo nakapagsuklay mula nang magising. Kasi pagbangon ko ng alas 5, diretso saing. Tapos nagplantsa. Tapos nagluto na ng ulam ng babaunin nila. Pagkatapos ko pong magluto, pinakain na. Ginising at pinakain ko si Sia muna at saka si Kreslin. Na habang si Sansan hindi ko pa ginigising. Tapos pinadali-dali ko silang patapusin pagkain. At pagkatapos silang kumain, pinaliguan ko silang dalawa ni Kreslin at Sia. Na saktong-sakto naman po, managigising na si Sansan. So ayun, habang si Sansan naliligo, binihisan ko yung dalawa at saktong-sakto pagkatapos mga ligo ni Sansan at tapos ko na po yung dalawa ayusan. So yun, nagkasabay-sabay po silang umalis. Kasi timing naman po dahil yung oras is ano na po, alas 7:23, sakto lang po yan. Idadrop muna si Kreslin, tapos ihatid si Sansan kasama si Sia pagbalik ni Papa Bits dahil magpapagasolina pa. Pagbalik ni Papa Bits, yun naman ang huling hahatid ni Papa Bits. Inidiyahan ko na lang po ng ganun na para si Papa Bits hindi mapagod maano sa pag-iisip dahil naano talaga siya sa pabalik-balik na hatid kasi pag si Sansan at si Kreslin yung unang ihatid tapos alas 8 yung pasok na ngayon ni Sia dahil yun pinalit na po yung schedule dahil magmo-moving up na po siya. Talagang makakaano naman, babalik si Papa Beach tapos ihatid naman po si Sia. So yun, naplanuhan ko na la po na isabay si Sia. Mabuti naman po si Sia kasi isang gisingan lang. Si Kreslin, matagal pa siyang bumangon. Nag-aalburuto pa. Pero si Sia, isang gising lang kasi sinabihan ko na siya kagabi na matulog ng maaga dahil yung pasok mo bukas is maaga pa, alas 8. Yun, isang gisingan lang at hindi maano si Sia gisingin. Hindi sakripisyado dahil magigising talaga pag ginigising mo. Kaya yung gagawin natin ngayon, magliligpit. Mamaya na po yung paghugas. Mag-aano muna tayo. Mag-almusal. Yung ulam natin kape. Mag-ulam tayo ng kape. Kasi yung ulam na pangbaon nila is sakto lang.
tayo ng tutong. Ayan, tutong na naman. Tapos mag-ano po tayo ng kape. Papares natin. Pre-breakfast muna tayo dahil mag-uumpisa na po tayo sa routine natin. May laman pa, may laman. Sayang. Magpainit muna tayo ng tubig. Kahapon wala po akong upload kasi pahinga muna tayo dahil kahapon ang init talaga. Sa loob lang po kami ng bahay, wala po kaming ginawa. At yun, naisip kong hindi muna mag-vlog kasi wala po tayong naisip na content. So, nag-relax lang talaga. Tapos, hindi po tayo nakapaglaba kahapon. At, yun. Sana, ngayon, Lunes, akala ko mag-umpisa na po sila pag-ayos dito, pag-finishing. So, nagpunta po yung foreman. Napunta po siya dito na kung mapupwede lang, sa susunod na naman po na linggo kasi may trabaho pa siya. Kailangan nilang tapusin yung project nila, yung kung saan po yung trabaho nila dahil pag hindi daw tapos, hindi daw kuno ipadadala yung sahod nila. Sabi ko sa kanila, sige, kayo lang, kasi yung nag-ayos po dito, yung dati pong nag-ayos ng main house ni Jing. Hindi naman po tayo pwede maghanap ng iba dahil mahirap po maghanap ng magtatrabaho ngayon. Tapos may iba naman po yung gawa nila. At saka yung nag-ayos po dito, magaling po siya. Mayos po magtrabaho. So, timing naman po na parang naras po yung pagpapa-finishing po namin. At saka dili-dili din dahil yung finishing sand mahirap hanapin. Tapos yun, sa unang deliver namin napamahal po yung order namin dahil yung isang sako is 85. Mabuti na lang po mga 35 lang po kapiraso, 35 piraso yung na-i-deliver. Si Sir Regan meron pala siyang kinontak na naghanap ng finishing galing sa pa. Yun sabi niya, mahal daw kasi napa-order po tayo, una tayong nakapa-order kasi akala ko hindi po sila makakahanap ng buhangin na finishing. So yun, muna tayo, nagpa-deliver ng 35 sako na para po sila makapag-umpisa. Kasi kung kulangin, yun, pa-deliver muna. Buti na lang si Sir Regan, nagtanong po siya nagsabi po siya na mayroon na siyang kinuntak. Sabi ko sa kanya, sige, pa-deliver tayo ulit 50 sakos. Tas mas nakakamura kasi 60 lang po yung bigay nila. Nasamantala po yung isa is 85. Parang napamahal tayo sa sa buhangin, sa finishing. So, ayun, nagpunta kahapon ngayong foreman dito. Sabi niya na kung pwede lang, sa susunod na daw sila. Sabi nila mga Huwebes or Friday mag-umpisa. Pero parang alanganin na. Sabi ko, sa Lunes na lang para strict. Sakto lang yun, isang 1 week, makapagtrabaho sila kasi sa sa 28 or 29 mag-Holy Week na naman po. So, wala mo ng trabaho stop. Ang anuhin lang po namin, importantehin po, paunahin yung bintana na malagyan po ng window jump size para po na maanuhan po ng jealousy. Makabitan kahit na po yung pag-finishing huli na, yung importante po yung bintana unahin, kabitan po ng window jump size para yung jealousy nga maikabit. So
okay na yung pag finishing, tuloy-tuloy. Kasi yung yung kwarto ni Jing, meron naman jealousy, hindi pa naka-finishing. Kasi pinupormahan pa naman nila yan. Kahit hindi po naka-finishing pa, yung kwarto ni Jing, meron po may jealousy na kasi yung dating jealousy ni Jing dito sa minaus niya, yun po yung ikinabit. So nagkaroon na po siya ng ng bintana jealousy. Yung inimportante yung dalawid dito. Kahit wala mo ng sara sa pinto na kailangan din malagyan po siya niyang jump din sa jump para sa pinto. So malalaman na lang po natin kung ano po yung mga nila sa pagtatrabaho. Yung importante lang po na ma-finishingan, na tuloy-tuloy na po yung pag-ayos. Ang unahin lang muna yung bintana para makabitan po ng jealousy. Kasi hindi naman po natin yung nagtatrabaho dito, dahil mga ilang araw lang naman po sila magtatrabaho dito, hindi naman po tuloy-tuloy pa. Mahirap naman po, parang hugutin natin po sila doon sa pinagtatrabahoan nila, na dito sa amin hindi lang man magtatagal. So yun, priority muna yung yung doon na ginagawa nila. Tas matagal naman po silang naghihintay sa amin kung kailan pa magpapaumpisa magpagawa. So yun nga, sabi ko, nag-iipon pa. So may mabait naman po diyan na yun, po siya, nagbigay po ng pang-finishing, tapos jealousy. Yun po, parang nararas po yung pagpagawa. Na timing naman po sa hindi maulan, kaya yun, parang na delay yung pag-umpisa. Kasi yung talaga, yung mahirap, yung finishing sand na gagamitin. Tapos tinanong ko po yung yung foreman kung yung simento hindi ba hanggang sa sunod na linggo, kung hindi pa yan titigas. Sabi niya hindi pa kuno yan, kasi napauna po namin yung pagpa-deliver ng simento at saka kahoy. Sabi naman niya hindi naman po yan at saka mainit naman po ngayon, hindi malamig, hindi pa yan titigas. So ayan po guys, kain muna tayo ng tutong, pares natin kape, kasi kinakailangan po natin kumain ng kahit kunti lang. Yan, kahit kunti lang po, kasi iinom tayo ng gamot. Parang nabibingi pa ako guys, kasi maaga pa tayong nagising. Kasi yun nga, 3 po yung asikasuhin natin na estudyante. Kailangan maagang magising para mas maaga pa po silang masikaso. So ayan, kain muna tayo guys. With coffee. Naalala ko lang po ito. Nandun pa ako sa Tacloban, tas estudyante, dun po ako nagsasabaw lang po ng kape. Hindi pa also yun ang 3-in-1. Yung kape po namin, yung bigas, ginagawang kape ng lola namin. Sinasangag na, parang maitim na. Tapos yun po yung pinapakaluan ng tubig sa takore. Tapos yun na po yung pinakakape namin. Tapos naano po ako guys sa upload ko noong Sabado. Na-copyright po tayo. Kasi nagpapasound si Sir Regan. Malakas dinig po sa amin.
Yun po yung naano pag nagbablog po tayo na merong sounds, talagang kung madidinig, makaka-copyright talaga. Lalo na yung tugtog is ni Freddy Aguilar. Na-copyright po tayo. May share po tayo sa revenue. Pero naman po nakasulat na hindi apektado sa channel, sa YouTube channel ko. Yun lang. Share po yung revenue. Kasi hindi naman po ako marunong mag-erase ng copyright. hindi ko po alam yung marunong nun si Pix at saka si Jing. Tas wala naman po dito sila dahil si Pix hindi naman po sila nakauwi nung Friday. Pero sa susunod na linggo makakauwi na po sila. Dahil timing naman sweldo nila sa 15 Friday. So makakauwi muna sila. Tapos, ewan ko sa Holy Week kung meron po silang trabaho. Baka hanggang sa 27 lang po yung trabaho nila ngayon. Siya naman, nag-inform na po yung teacher nila na hanggang lang po yung klase nila. 22. Mula Lunes, 25, wala na hanggang sa 30. Bali, yung resume nila is April 1. Iwan ko yung dalawa, kay Sansan o kay Chrislyn. Hindi ko pa alam. So, ayan, naubos na po natin yung natin. Yung tutong. Wala pa si Papa Bits. Siguro, hinihintay pa yung yung teacher ni Sia. Napaaga yata si Sia kasi alas 8 po yung yung pasok. Pero kinakailangan mga alas 7:50 naman po. Siguro hinihintay na lang yung yung teacher ni Sia. Excited naman po yung isa. Si Sia excited naman pong mag-aral. Hindi po nagtatamad-tamad. So, ayun, malapit-lapit na din po umuwi yung mama nila, pero lang po yung bakasyon ng mama nila, 10 araw. Siguro mga April 4 or 3 yung uwi ng mama nila. Tapos, uuwi mga 13 or 14 din sa April. Kasi 10 araw lang yung bigay ng amo na bakasyon. Hindi na siya makakaabot sa birthday natin. Kasi yung birthday natin April 15, hindi na po siya makakabot dahil yun po yung nakalagay sa sa ticket niya. 13 or 14 ba yung balik niya sa Hong Kong. Mga ilang araw lang po siya. Dito na po si Papa Bits. Si Papa Bits kasi ngayon para masama yung pakiramdam. Pag gabi, linalagnat po siya. Kagabi, pinabilhan ko po siya ng tusiran kay Adrian at saka kay Sansan. Tapos, hinilot ko yung noo. Minasahi. Nabrinan kuan, room nira siya. Pero wari lang magiya. Iya pala tadto. Iya pala. Siya lang nauna pala. Si Sia pa lang daw yung nauna doon na estudyante. Magkakaroon si Sia ng ribbon sa early na pagpasok. Ha? So, ayan guys, napakadali talaga ng oras. Parang kahatid lang po namin kay Sia. Ayan, alas 10 na po. Susunduin na namin po si
Siya, sasamahan natin po si Papa Bits. Nabang meron po tayo dito nakababad. Mamaya na po yan. Sunduin namin si Sia dahil labasan na po nila. Alas 10 na yung oras. Madali lang. Hinatid po sila kanina mga 7:20. Tapos ngayon alas 10 na. Talagang masasabi po natin na malakas or madali yung oras. So yan, dito muna tayo sa labas dahil nandun pa si Papa Bits. Mabagal si Papa Bits kumilos. Yan, maliwalas yung panahon namin. At saka mahangin pa kasi parang ano pa lang, magaga, alas 10. Mahangin pa. Pero pag oras na ng alas 12, alauna, napakatindi na po yung init. Naligo lang po tayo. Paglabas natin po ng CR. Parang kakain lang, naligo. Tapos paglabas natin ng CR, alas 9:45. Yan, alas 10 na. Papa Bits matagal lumabas. Tiyak labasan na po ngayon ni Sia kasi hanggang alas 10 lang. Tapos yung second session na is alas 10 din yung pasok hanggang 12. Na dapat pasok lang dapat ganitong oras is pasok pa lang ni Sia. Yun nga, iniba yung schedule dahil magra-graduate niya siya sa daycare. Sa susunod na pasukan, kinder na po si Sia sa July 29. Si Papa Bits nakatoxic. Toxic? Toxido pala. Toxic. Ano pagkain? Yan, naka-ready na po yung ano namin, pang finishing. Yung magtatrabaho naman yung hinihintay natin. Kasi yun nga, meron pa silang project na dapat tapusin. Kasi pag hindi nila tinapos, hindi daw ipapadala yung sweldo nila. Dahil yung ginagawa nilang bahay naman is, yung may-ari is Kanu. Nakabili po ng lupa dito, nagtindig na nagpagawa ng bahay doon sa bukid. Sobrang init. Ayun yung simbahan nila, inayusan. At saka meron pong mga banderitas dito. Kasi pipista pala ngayong 19. Yan, ayos na ayos po yung kapilya nila. Ang ganda po ng pagkaayos. At saka labasan na nila Sia. Nabutan po siya ng second session na klase. Nandun lang po siya sa loob. So, didiretso muna kami doon. Maghahanap po kami ng may nagtitinda ng ulam. Yan, magpipista pala dito. Ayan, umabot po kami dito hanggang sa gym po. Tapos ito po yung sinasabi ko na pwede pong daanan, shortcut dito. Nakatry na po ako ditong mag-shortcut. Ayan, shortcut po dito sa Sapa. Talagang tatawid ka sa tubig. Na time ng mag-shortcut po ako dito, meron po akong sinamahan, tinuruan po niya akong mag-shortcut. So hindi ko naman po alam na may tubig, kaya ang nangyari po yung sapatos natin na natin sa tubig, nabasa. Ngayon, mabuti pong mag-shortcut dahil yan, hindi tag-ulan, yung tubig po sa Sapa, ganyan lang po. Yan, pwede ka pong tumawid. Yan, shortcut po yan, papunta doon sa amin.
Yung tubig dito na dumadaloy is galing doon sa malapit sa sapa namin. Ayan. Yan lang po yung tubig. Hindi mababasa yung sapatos mo kung tumawid ka. Dahil kaunti lang po yung tubig. Kaya yung ibang mga estudyante nakakapag-shortcut ngayon. Oh? Ha? Oh. Sige daw kuno pa kadto balay. Sabi ni siya, try daw kuno mag-shortcut. Yan, papunta doon. Doon. Pag ano namin, yung maanuhan namin na bahay, papunta na doon sa amin yung bahay nila Nanay Carmen. Yung tindahan na first na tindahan banda sa amin. At ayun si Papa Bits. Bumibili po ng ulam. Malapit lang po dito yung pag-shortcut. Kaso lang, hindi po natin pwedeng paanuhin yung mga bata baka po sila lang po ang magpunta dito. Pero ayan lang talaga yung tubig. Ayan lang. Sige. Iihi daw siya, nandito siya sa likod ko. Yung mga butas-butas na ganyan po, yung mga butas-butas na ganyan, yan po yung kinukuhaan ng ng pang-finishing, yung buhangin, yung mga ganyan. Hindi naman po yan sasabihin na masisira yung sapa kasi napakalaki po yung yung mga bato. Tapos ganito, hindi daw tag-ulan, mahirap magkuha ng buhangin dahil yung nakukuha nila puro bato. Kaya nahihirapan sila. Yan, mga bato. Hanggang doon yan sa tulay. Tulay papunta doon sa highway na malapit na po doon sa CIS. Nakasiminto po yung nandoon. Riprap na po yan. Yan, naaakyat kami uli ni Sia dahil uuwi na. Dali! Sige! Sina, akyat na to. At dito yung gym. Kagabi mayroon pong na-disgrasya. Kaya takot na lang akong mag-drive ng motor. May babae po, 2 motor nagbanggaan, yung isa babae. Nabali lang naman po yung isang binti niya. Ha? Ano man? Interview na nimo? Takay? So ayan si Adrian nakagising, nag-email daw yung CTU. Interview na. So dapat kung interview ano na ito? Nakapasa ka. One exam. Nakakisiin yung tag-gusto. Madali naman yung CTU. Kasi sabi sa CTU, June pa daw yung result ng exam. So ngayon, in-email po si Adrian, exam na niya po sa ano? An interview. Interview sa Main campus CTU. Yan ang Wednesday. ngayong Merkulis daw. Agoy. Asan ba yung banda yung CTU? Yun ang hindi ko alam. Ang dali naman kasi yung exam niya nung kapag kinabukasan March 6. Tapos sabi June pa daw yung yung result sa exam. Tapos ngayon yan, in-email po siya. We would like to inform you that your schedule for interview
is on March 13, Las 9, CTU Main Campus, building, third floor. Yan po ang hindi natin alam yung Statistic kasi ito. ano daw yung gusto niya sa CNU kasi ito is statistic. Kasi yung ano talaga niya, bit, yung psycho na course. Ito na trinay niya pong i-exam yung statistic daw. Ikaw sa CTU ng Nimil po siya ngayon. Yan ang hindi ko alam po yung min ng CTU dito sa Cebu. Kasi bit niya, gusto niya talaga sa CNU. Kasi parang, iwan ko. Pero yung nakasabay niyang mag-exam din sa CNU, sa araw din na yun, interview niya sa CTU. Pagkatapos niyang mag-exam sa CNU, may schedule po siyang interview sa CTU, mga launa. So, bali pupuntahan. Interview na siya. Mag-interview na siya sa CTU. Magkakandawala-wala. Pero magtatanong-tanong po tayo dito sa mga nag-aaral ng CTU. Pero mag-search ko Google Map. Nalito ka na Google Map. Ha? Search ko Google Map. Haranin ng SMC side. SMC side? Oo. At CTU? Search ko Google Map. Magtatanong-tanong na naman tayo. Ikaw, mag-interview ka? Pero ba yung liwat kay... Sayang liwat, interview pa man nila. Lagi. Sayang liwat yung direkad tuon. Ikaw bahala. Chat kay mama. Masarap ko na. Pero gusto kong kwenta rin na laki ba? Para dari haga. Ito kay kailan maaram na ngaran. Maram ka na magsulat yung ngaran? Dapat lang ka marunong magsulat kasi mag-graduate ka na. Lag! Adi na. Huwag mo na siya. Kakaunggaw ka pa ito. Siya. Ikaw, siya. Makaong ka na siya. Makaong ka na. Pag pagliwan. Dari ka pa? Kaya parang hindi pa lang matagal. Uy, baka di. Pagliwan. Kain tayo. Kain tayo, wala pang kanin. Yan. Nakahanap po kami ng bagong bibilhan ng ulam sa unahan. Siya! Pagaliwan, makatamag ka sila.
Ano? Sige lang, sige lang. Tuk daw, ani, tuk daw. No, yan. Sapatos ko, ano? Ano niyan po? Ha? Wala. Para 20 sa ano ilan? Kawan dali. Dali. Yun lang to. Ito ang panginoon. Ini yan. Di sa ano? Para kay sa ano, di ba? Nagdaray na nga to pag Google Map. May load man, kung may load. Sige, Google Map na lang natin. Ano naman sa may mga... baka naman yung pag Google Map natin. Kung lumik do. Kasi yung pagpunta niya dito naka-Google Map siya. Nagpanik. Pagdating na niya ng sugod, ano na po siya dahil nagdalawa na daw yung daan. Naligaw na po siya. Kaya doon siya nakababa sa munisipyo ng Sugod. Medyo malayo pa dito. Ngayon, ang mangyayari, mag-Google Map. Is MC side, so mahawas na liwat kita dito lagi pa na North Bus. Pero din lang kita mga diretsyo na lahat. SMC side. Kahit SMC side. Kung ano pa yun eh. Hindi mo nakakipag tulay. Clear na. Ano niya. An city yun. O di kita mabuta North Hindi na yung tama Bus. ba ta seaside? SM. Tabu, harangit. Samahan natin si Papa Bits kumain kasi hindi daw siya lunok kung hindi po ako katabi sa pagkain. Tawa ni Sia. Ano siya? Sabi ni Sia, hii. Ha? Inom mo na luan doon. Inumon? Luan doon. Magkot? Tunga ba? Malamig at saka hindi malamig. Dito sa ako na mabusog. Hindi siya nabubusog kung hindi malamig yung tubig. Ayan. Yung nabili po niyang ulam, ayan, ginisang talong at saka minudo na baboy na yung marami carrots at saka sayuti. Si ayaw pang kumain dahil bago pa lang silang nag-snack. Nagklaklase na po yung second session, nandun lang po sila sa loob. Parang kunti lang yung pumasok. Kasi yung... Ano ka doon? Amay na pa na ito, kadua? Amo na to dito nagpabantay. Ang mga first session na to hira nga. Yan, naging second session. Di ba, baganhi, may apuan. Lugar. Nagbalyo. Pero di naman matanong. Di, Regin, di ba kagin
reshuffle. Reshuffle hira. An pan kuan second session nga kuan na moving up gin first session. Gin reshuffle hira. Basta yung natira pang second session na is 3-4 na edad. Mapapasabak naman kami ni Adrian. Pupunta kami ng CTU. Mag-i-interview rin ako. Kano madaling bigyan? Parang kung ito yan exam. Parang kung talaga nila exam. Kay isring pa ni Mumasa yun man la. Mm-mm. Kasi yung exam daw ng CTU, sabi ni Adrian, madali lang kaysa sa inyo kasi psycho yun. Talagang mahirap meron po siyang hindi na ansiran. Pero diri man niya diri man tiya sinisiring nila nga kailangan ko tapos suntanan. Kaya mas kaya lang na. Binigyan lang kayo ng oras. Tulad to ka ko one session na tulo ka different test. Parang hindi natapos yung yung pag-answer kasi may oras lang pero hindi naman kuno priority na ma-answeran lahat. Pero yung hindi lang niya makapanipaniwala ba't madali daw kuno yung result ng CTU. Di ko naman Trinay lang po niya yung yung course na statistic. Pero yung bit niya yung psycho. walang slot doon. Ewan ko kay Andrian. Kasi sabi din sa CTU, June pa daw yung June pa yung result. So yun, in-email na po siya, interview na niya bukas. Sana mag-email din yung sa inyo, sabihin na yan pa yung nag-aalanganin na umuwi siya kaagad kasi hindi natin alam po yung schedule ng mga ineksaman niya na eskwelahan dito sa Cebu. Okay lang kung malapit, parang downtown lang sa amin, okay lang. Dito malayo, talagang pera-pera yung katapat kasi tatawid pa ng dagat. Yun po yung niya, parang nag-alanganin siyang umuwi muna dahil yun nga i-email siya na ganun schedule. Paano kung nandun na siya sa Tacloban, di dubli-dubli yung gastos. Naghihintay siya sa mga result. Mas nauna pa yung tinikan niya sa Baybay Leyte. Ang sabi March 29 result, March 29 daw yung sa Baybay Leyte sa amin. Mas nauna pa yung yung CTU. Nag-i-interview na po siya. I-grab kung ano po yung nararapat. Medyo mainit pa, mainit na doon sa pinipistahan natin maglaba. So ayan, ayusin ko muna yung damitan ko dahil nagrarambol na. Hindi na po hindi na po naka-arrange dahil hugot lang po tayo ng hugot. Tapos pag nagtutupi, linalagay ko lang. Hindi na po nakasegregate. Talagang na po. Nagrarambulan na. Kaya ayusin muna natin habang hindi pa tayo naglalaba. Huwag natin pong problemahin yung interview ni Adrian. Kung mawawala na naman po kami. Kasi marami pong daanan na hindi mo talaga matatandaan. Kasi hindi naman po tayo palaging lumalakad, palaging nagpupunta sa Cebu City. So hindi natin po alam yung mga area.
Nadidinig ko lang yung mga lugar pero hindi po pa tayo nakakapunta doon. Ayan, mag-ano muna tayo, mag-ayos po tayo ng mga damit ko dahil parang nakukusot na kahit nandyan sa lalagyan. Maya na lang po yung ano. Kailangan na naman po itong ano, agang gisingan. Saka napakainit na po. Wala nang hangin. Tumigil na po yung hangin. Kung nakapag-umpisa po sila ng pagtrabaho ngayon, agoy, yun, magrarambol din kami dito sa loob. Magrarambulan yung mga gamit. Mapapagod naman tayo sa kaayos, sa ka-arrange. Wala na po sa ayos yung mga damit natin. Oh my gosh. Ayan po guys, hapon na mag-umpisa na po tayong maglaba pero mainit pa rin. Medyo nakaidlip po tayo. So ayan si Sia sa likod ko. Sabi ko patigilin mo muna yung cellphone niya. Yan, mag-umpisa na po tayong maglaba. Medyo nagpahinga muna tayo dahil sa tindi ng init. Nakakadagdag ng ano, ng pagod. Maglaba muna tayo dahil mag-aalas 3 na. Susundo naman po si Papa Beach kay Kreslin. Mga alas 4 naman po yung labas. Parang papasok na po tayo maglaba. Parang dito na tayo sa extension loob. Kasi ayan, maano pa yung bumabanda pa yung ano, sikat ng araw. Yung init, bumabanda po. At walang kahangin-hangin. Talagang super init. O sabi ni Sia, si Papa Beach daw dala-dalawa yung electric pan. Nadagdagan yung labahan natin dahil nag-ano po tayo, nagpalit ng bedsheet at saka punda doon sa kwarto nila Sia. Ginamit ko na po yung biniling bedsheet ng mama niya na ukay-ukay. Yun po yung ipinalit ko. Yung parang silk na color, blue. At saka malaki pa pala. Kasi parang XXL na ano na bedsheet. Malaki pa yung ano, allowance doon sa foam. Mainit po. Yan, masakit sa ulo guys yung init. Masakit sa ulo. Ano po sa atin. Yung hangin mainit. Pero last na po itong kinukuskus ko. Yung bedsheet. Natatapos na rin po tayo.
yan mainit. Mainit, guys. Alas 3 na, alas 3. Init. Natapos din po tayo, guys. Yan, saktong-sakto lang, mag-alas 4 na naman. Susundo na naman po kay Chrislyn. Ako po yung sasama dahil diretso kami magpunta ng merkado. Bibili tayo ng lumpiain. Yun po yung ulam namin. Para kunti lang po yung budget. Maglulumpia po kami. Tsaka may okra na naman dyan. Lalagain namin dahil request po ni Sia. Ha? Kakahingal po, guys. Kakahingal yung init. Saktong-sakto lang po yan. Isang bedsheet at saka manipis lang naman. Hanggang mamaya is maano yan. Matutuyo. Kahit hapon na natin labhan. Ayan. Masilaw. Masilaw po. Alas 4. Mainit na mainit. Ayan. Susuungin na naman natin yung init ng init ng araw. At saka ito hindi talaga natulog. Ayan. Maga pa po siyang kanina nagising. Pinapatulog, hindi natutulog. Marami lang kinukuting-ting. Ayaw na pag-inupod kay ate. Huwag nang sumama. Katatapos lang ni Papa Bits mag-snack. Inom muna tayo ng tubig. Pangpawala ng init. Alis muna naman kami. Susundo kay Chrislyn. At diretso po mamimerkado. Nagbigay po si Adrian sa atin ng pambili ng ulam. Tapos nagpapabili po siya ng gatas. Dito na po kami sa bahay. Iyan, nakabili po tayo ng isang pirasong bangus, guys. Oh my gosh. 180 po. Isang pirasong bangus lang. 180. Tapos, ayan. Bumili din na po tayo ng mga kaunin ng mga bata. Hotdog. Ham. At saka tocino roll. At syempre, may itlog din. Ayan. Kasi naubusan na po kami ng itlog. At saka, yung sinasabi ko pong maglulumpia po kami. Diyan magkukang kamot-kuan. Lumpiang taugi. Taugi na may sayuti at saka karot. Taugi, sayuti, carrots. Ayan. Nandyan na po lahat. So, mag-i-snack muna kami. Dahil di pa tayo nananghalian, parang kumakalam na po yung sikmura natin. At yan. Tiyan pala. Pandikuko. Nawala na yung cheese bread. Ito pudding.
Siyempre.